Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak ka with evidence. Nako, talunan ang alyansa ni BBM sa Mindanao. Kinarma mga kabibig, sabi ng mga ilang netizen. Wala daw proclamation rally o rally na nangyari sa Jensen, kanselado, at ang rason daw di umano, busy si BBM. Busy ang mga senador. Naku po, mga kabibig, meron akong napanood na video. Ang video na to ay galing kay The General's Viewpoint at kanyang diniscuss ang rason di umano kung bakit hindi matuloy-tuloy ang proclamation rally, ang rally ni na BBM at ng alyansa. Take note, baluarte yan ni Manny Pacquiao ang Jensen. Pero bakit parang iba ang hangin? Bakit parang hindi kayang, ang tawag ito, ni Manny Pacquiao na sakupin ang Jensen? Yung iba sabi nga, hindi na namin boboto si Manny Pacquiao. Sabi ng iba, nako, balingbing yan si Manny Pacquiao. Ano makukuha namin dyan kay Manny Pacquiao? Meron ba siyang nagawang batas? Meron ba siyang nagawang programa para sa Pilipinas? Wala, grabe ang mga netizen. Tama na yung mga trapong politiko. Tama na yung politikong nakaupo na sa Senado pero walang ginawa kundi puro mag-absent na lang daw at mag-boxing-boxing. Hala, naku po mga kabibig, yan po ang komento ng mga iilang mga netizens. So heto po ang video ni Mr. The General's Viewpoint at tingnan natin ha. Pakinggan natin ang kanyang reaction at information na nag-gather. Okay. Ito, konformado na hindi talaga matutuloy ang campaign rally ng alyansa dito sa Mindanao. Kumpirmado daw talaga, kabibi. Ang sakit-sakit naman yan. Sabi nga dito, talunan sa Mindanao. Naku, talunan ba talaga? Or pa-drama effect lang yan? Let's continue. Napabalita 4 days ago na pupunta dito sa Mindanao. Cotabato, Jensen, Kidapawan. Balitang-balita yan 4 days ago eh. Nagsalita na ang tanong, excited ba ang mga tao na makita ang alyansa, na makita si BBM sa Mindanao, Sub-Saharan Mindanao? Ito, federal ng Pilipinas, na president, si Governor Tamayo ng South Cotabato, nagsalita na siya kahapon. Si Governor Tamayo pala yung medyo close friend ni BBM ngayon. So nagsalita na daw siya kahapon kung ano ang rason kung bakit hindi nakansela, hindi natuloy ang alyansa rally. At nagpaliwanag bakit hindi matutuloy. Pakinggan natin mamaya yung kanyang paliwanag. Ito, may text lang ng aking kaibigan sa University Gymnasium, Cotabato City. Ginanap dito sa Cotabato State University Gymnasium, Cotabato City, kung saan invited si Governor Tamayo ng South Cotabato at presidente ng Partido Federal ng Pilipinas. Sa kanyang speech sa entablado ay ipinaliwanag niya kung bakit hindi natuloy ang mga senatorial candidates ng alyansa dito sa Mindanao, na kung saan 5 days before ay nagpahayag, balita sila ng mga scheduled campaign rallies sa Mindanao, ngunit di naman natupad. Okay. So, it's confirmed. Confirmed. Walang campaign rally ng alyansa sa Mindanao. Naku, pati po kahapon na lang, nag-joint proclamation rally sila sa Cotabato City. Parang wait muna, kabibig. Parang may video, kabibig, na kung saan marinig natin, makikita natin si Governor Tamayo nag-explain kung bakit hindi natuloy ang campaign rally. Na ang nandun na lang invited yung gobernador ng South Cotabato. Ang presidente, wala. Ang mga kandidato ng alyansa, wala. Sila lang. So anong dahilan? Pakinggan nyo ang rason. Bakit hindi nakapunta? Sila sa mga kabibig, ha? Ano kaya ang rason? Busy? Or sabi ng iba na hospital daw si BBM?
kidney daw, di umano, may sakit daw sa kidney. Si Maharlika namang ng pasabog. Totoo kaya yun? I love Monday.com. Wait muna. Nag-ano na, nag-commercial muna. So, yun na nga kabibig. Ano kaya ang dahilan kung bakit, anong tawag dito, hindi natuloy? Marami ang mga, ang chika-chika daw di umano na ganito daw, na hospital, nagtatago si BBM, nagpapagaling daw si BBM. Naku, bakit siya nagpapagaling? Meron ba siyang tinatagong sikretong health concern? Naku, eto na kabibig. Let's continue. Okay na, ito na. Na pumunta ngayong araw. Pero ikinalulungkot ko dahil sa sobrang daming schedule na meron ngayon sa Luzon area. Sobrang daming schedule pala ni BBM sa Luzon area. Kaya walang time ang mga alyansa senators na pupunta sa Mindanao. Naku po, mas inuna ang Luzon kumpara sa Mindanao. So mas mahal ng alyansa senators ang Luzon kumpara sa Mindanao. So is this, the meaning of this is hinayaan na lang ng alyansa senators na matalo sila sa Mindanao kasi busy sila eh. Kasi grabe naman yung rason, busy sila, no? Pwede namang sabihin na, postpone, yung date, di ba? Sayang naman yung attend sa Cotabato na rally, sayang yung boto na yon. Paano ba ito, Yatras, ha? Sayang ang campaign rally nila. No? Sobrang dami daw nag-schedule eh. Madaling araw. Hindi ako marunong. At yun ang naging dahilan. Dali ha. Nakakatawa eh. Sobrang busy daw. Pagpasensya na lang natin, sobrang busy daw ang schedule nila. Oh. Kung bakit hindi nakahabol dito sa atin. Kanina, 2 o'clock Ayan. daw. Pero ikinalulungkot ko dahil sa sobrang daming schedule. Meron ngayon sa Luzon area. Kagabi, halos madaling araw na silang natapos. Kagabi, halos madaling araw. So gabi, biglang... At yun ang naging dahilan kung bakit hindi nakahabol dito sa atin. Namang i-postpone. Di ba? Kanina, 2 o'clock in the morning, kailangan ko na pumunta ng airport para magre-representa sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. At syempre, sa lahat na rin ng kandidato ng Alyansa ng Bagong Pilipinas. Pero andito ako bilang Pangulo ng Partido Federal ng Pilipinas. Ako rin ang presidente ng lahat ng mga gobernador sa buong Pilipinas. At dahil nga sa presensya ng ating presidente ng UBJP ay wala sa ngayon at nirepresenta siya ng isa sa mga pinakamagaling inyong opisyal ng UBJP, ang ating Vice President Iqbal. Sayang naman, no? Kahit tapos po or kahit hindi na tawag dito na nakansila, pwede namang magpadala ng yung either few of the senators to go, no, to speak. 'Di ba? And I'm sure naman mga gabi na yan magsalita yung mga senators kasi nakikita naman natin sa mga campaign rally, hindi naman maaga nagsasalita, 'di ba mga kabibi? Hindi naman umaga or hapon, normally mga gabi na sila nagsalita. So pwede naman magpadala ng 5 para talaga maramdaman ng mga tao sa South Cotabato na mahal pa rin kami, talagang nandito sila para talagang mag-campaign sa amin. Pero kung bigyan ka ng rason na busy at walang sinabi na ma-postpone or ipaliban lang natin, parang questionable, di ba? Para sa akin ng kabibig, ha? Sir, salamat sa
Yun mga kabibig, yun ang bagong trending news ngayon na parang mas inuna ng alyansa Senator Zang Luzon. Kawawa naman po ang nasa Mindanao. Kasi kabibig, sabi ng isang netizen, ramdam kasi nila natalo na sila. Uy, hindi pa natin alam ang takbo ng election, baka magbago ang ihip ng hangin kung nakita ng mga tao na talagang talagang concern and the same time i-deliver talaga ng mga alyansa ang kalang programa, ang kalang platform. Si Erwin Tulfo, pwede naman siyang pupunta doon as representative, 'di ba? Si Erwin Tulfo na malapit sa tao. O 'di ba mga kabibig, sino Bong Revilla. O sino pa bang pwedeng pupunta doon para at least lang baka hindi ma-cancel. Sayang kasi yung ibang mga supporters dyan. I'm sure naman may mga supporters pa rin ang PBBM government and administration ni PBBM na excited ding makaharap, makausap, makita ang alyansa senator. So, pero wala kasi, busy sila eh. Busy, kawawa naman, busy pala. So ito pala ang mga komento ng iilang mga netizen hinggil dito. Ito, wala kang puwang sa Mindanao, BBM. Talo na yung alyansa dito sa Mindanao. Kung hindi dadayain, manalo ang Team Duterte, sabi ng isang 0 vote Team Bangag. Ako po. Sinusuka na nga sila, pupunta pa sila ng Mindanao, 'di ba? Hindi matutuloy dahil may sakit si Bangag at takot silang makamatis at itlog ang ibabato kay Bangag. Kayo talaga no. May mga balita-balita kasi na kung pupunta daw ang alyansa, ibabatuhin daw ng kamatis at itlog. Baka natakot sila, pero I'm sure naman may mga respeto ang mga tao. Baka istorya-istorya lang yon. So once nakatayo na si BBM doon at alyansa senators, grabe naman kung babatuhin ng itlog at kamatis. Ang mga tao ay may respeto pa rin. Pero ang tanong, hanggang kailan ang pasensya at respetong ibibigay ng maraming Pilipino, 'di ba? Ng mga Pilipino, 'di ba? Ito pa, kahit na hindi magkampanya ang mga taga PDP, Duterte pa rin ang mananalo. Ito pa, tanggapin kung may pera na ipamimigay nila pero vote PDP laban, Senator Slate. Straight na straight talaga. Ibasura ang alyansa ng Bigong Pilipinas ni BBM sa Senado. Vote straight PDP laban, Senators po. Ganito lang yon. Kasi ramdam nila natalo sila, so hindi nila pupuntahan ang lugar na talo na sila. Doon sila nag-focus sa isang lugar na kung saan ay panalo sila. So feeling nila sa Luzon, panalong-panalo na sila. 'Di ba? Napaka-unfair naman. May mga supporters din sila sa Mindanao, 'di ba? Konti lang pala ang supporters pumunta. Wag lang dadayain, mananalo talaga ang PDP laban, 'di ba? No to alyansa ni Bangag, admin votes to PDP laban from Marites Buban. Ito pa. Mabuhay ang PDP laban. Vote straight sa Mindanao PDP laban. Vote straight. Ang gaba dili magsaba. Takot sila sa kamatis at itlog. Grabe naman yun. Takot sa kamatis at itlog. So yun lang po mga kabibig ang ating latest lebak-lebak for today. Ano ang iyong komento? Ito na ba ang tinatawag nilang ang gaba dili magsaba? Pero malalaman natin yan pagkatapos ng eleksyon kung totoo nga ba yung ang gaba dili magsapa. At malalaman natin pagkatapos ng eleksyon kung malakas pa ba ang power ni Bongbong Marcos. May karisma pa ba siya para panalunin ang alyansa niyang senador. Si Senator Amy Marcos lang ang hindi nakasali, no? So 11 senators na lang kasi si Villar, si Camille Villar ay kasali pa rin sa alyansa ni BBM. So it's between Marcos and Duterte kung sino yung may power, kung sino yung bubutuhan ng tao, kung sino ang pinaniniwalaan ng tao, Marcos versus Duterte. Grabe, no? 3 years na nakaupo si BBM pero ganito pa rin ang sitwasyon. It's all about how to stumble or how to paano mawala ng power ang mga Duterte. Paano pabagsakin ang mga Duterte. Yun ang pakiramdam ng tao ha.
Yun ang nakikita at pakiramdam ng tao. Pero depende na sa inyong paniniwala at pananaw, opinion, views sa mga nangyayari ngayon. So yun ang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.